nandito tayo ngayon, nakasakay ng ng kabayo. Ang pangalan ng sinasakay yung kabayo is si Majimbo. Yan. So, iikutin natin yung area B1 na para i-check yung installation ng mga bagong materials ng nalagay sa rubber trees ng maintenance workers. So, samahan nyo ako para ma-check isa-isa. Nag-iikot muna tayo dito sa area para i-check yung mga rubber trees kung nalagyan ba ng mga bagong materials. Ang ating bagong nilagay is yung mga itim na mga caps at saka bagong spring tulad yan. 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 So mapapansin natin yung ang tubig ang laman. Hindi nakapag-harvest ngayong araw na to. Gawa nga ng nag-uulan noong gabi, malakas daw ang ulan. So yan is rain out. Yan. Pero may mga mailan-ilan na hindi talaga napalitan ng caps. Siguro kinulang. Pero makikita natin may mga nakaabang na spring na bago. So palalagyan natin to yung mga toppers na or yung mga harvester na maglalagay. Kasi ang nag-install nito is yung mga maintenance workers. Oh, ito walang cap. Yan. Mapapansin natin basa talaga yung kanyang mga topping panel ng mga rubber tree. Ang topping panel, yun yung kung saan sinusugatan yung kanyang balat o yung tinatawag na bark. Hindi natin siya pwedeng ipilit na sugatan para during harvesting kasi kung basa talaga ang kanyang bark or yung kanyang balat, kasi nagkukos din yan ng sakit sa rubber, kung saan ang isang rubber is humihina ang kanyang latex or yung dagta tulad yan. Ang tawag na at saka dinadapuan talaga ng iba't ibang sakit tulad ng brown bass o yung parang namumutla ang puno at saka yung tinatawag na pink disease. Yan, para siyang fungi. Nandito tayo sa area B1. Ang area B1 is 22 hectares ang kanyang land area. So didiretso lang tayo. Papansin natin medyo masukal ang lugar na to. Kailangan natin general slashing para maputol ang lahat ng mga damo. Then usually ang tinatawag na row slashing ang ginagawa natin. So bawat hilera ng mga puno ng rubber tree linilinisan natin 1 meter both sides. Yan. Then pagkatapos malinisan, talagang sagad talaga na linis, putol ng damo is ini-sprayhan natin ng herbicides para ma-take down natin o malinis talaga yung area at nagiging accessible sa mga harvester natin, no? So yan, mga tubig ang laman ng cups. So mga itim na, pero mga tubig. Ang pangalan ng sinasakyan natin na kabayo si Majimbo, isang besero, mula brown na lalaki. Minsan sa pag-iikot, tinitingnan din natin o tinitingnan ko din yung bawat puno, baka kasi may mga yung gumagawa ng bahay na mga
tawag, mga bubuyog, yung mga talagang kung maka-sting or maka-ano ng kanilang ano, sa pag nakagat ka, talagang namamaga o di kaya ay nagkakasakit ka, nagkakaroon ka ng lagnat. So yun yung tinitingnan din natin. Kasi pag lumapit tayo dyan sa area na may ano, may mga bubuyog, iiwasan natin. Iiwasan natin 'yon. May mga may mga workers din tayo dito na na nakagat na niyan, kung saan ang tendency nagkakalagnat sila. Pero hindi naman nakakamatay. So kahit pa paano umaraw sa ngayon, sumikat ang araw, magandang panahon at okasyon tayo na makaikot dito sa area. Ayan. Kailangan linisin ang area na to. Masyadong masukal. Kung titingnan mo, masyadong matataas ng damo, mahihirapan talaga dumaan dito yung mga nag-harvest ng rubber. Tsaka delikado dito kung mabahayan o dito maghugad ang mga ahas. Ang ahas pala dito na usually nakikita is yung mga cobra, yung kulay itim na cobra. So venomous, delikado rin. Pero ang cobra naman, so far iiwas naman yan kung sakaling may tao. Pero kung maapakan mo siya o talagang galawin mo siya or tipong gusto mo siyang patayin, talagang nagre-retaliate or gumaganti siya, o tipong hahabulin ka. Kaya delikado rin kung talagang may cobra na gusto kang gusto mong patayin o di kaya maapakan mo. Usually kung may mga ganong ahas na nakikita sa area, i-coordinate natin sa yung nangangalaga o nangangasiwa sa animals para sila na mismo ang humuli. Medyo relaxing din habang nasa bukid ka na nangangabayo, no? Maririnig mo yung huni ng mga ibon, hagibis ng dahon, simoy ng hangin. Ibang-iba talaga kung nasa probinsya ka, no? Talagang nature. Kaya pa, Majimbo? Yun, naririnig nyo yung huni ng ibon. Ganda pakinggan, parang umaawit yung mga ibon. So malapit na tayo makabalik. So far dito nagtatapos ang paglalakbay natin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay.
Magandang umaga po.